Magandang araw mga boss, malaki problema ni customer. Nagpalit na siya ng pyesa, syempre gumastos. Kaya lang ganun pa rin, lubog pa rin itong brake pedal niya. Kaya ang una kong check upin dyan, itong handbrake. Kita nyo, nung hinila ko, ang tigas, halos di ko may taas. Kasi nga, dyan hinabol yung preno. Nakakala nila, pag minaksimum nila yung pag-adjust ng preno, tataas yung brake pedal. Eh ganun pa rin. Kaya nag-iba sila ng diagnose. Yung ABS module naman daw ang may problema. Kaya si customer umatras na. May pagawa mo na pala to, sir. Oo eh. Oo, tamo. Kasi dito nga hinabol eh. Malalaman ko rin kasi sir pag ginawa eh. Hindi kasi binanggit sa akin ni customer na pinagawa niya na itong sasakyan. Siyempre magtataka ka bakit hindi normal yung pagkaka-adjust ng handbrake. Kaya alam ko. Ano sabi ni gumawa? Oh, lubog na to eh. Kaya nga eh. Flooring. Yung anak ko nagpagawa niyan, yung ano kasi sa anak ko yan, yung sir yung pag dito. Yung pinalitan dito, yung brake master ba? Baka hindi nga yun ang sira. Kita nyo mga boss, ang lakas ng loob ni customer oh. Pag inapakan ko itong brake pedal niya, lubog talaga. Dikit hanggang flooring. Lubog na lubog eh. Kaya nga bilib din ako dito kay customer. Biro mo, lakas ng loob. Lubog itong brake pedal niya. Itinakbo. Magkaiba kasi yung lumulubog na brake pedal kaysa yung ganito na pag-apak mo dito sa brake pedal, lubog siya agad. Punta na nga ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer. Tapos itong hood niya, iaangat ko na yan para ma-check ko itong brake master assembly. Oh, bago na pala yan sir eh. Oo, Kasi yung luma, wala. Iniwan namin. patay. Eh, hindi ko kaya ma-repair yan sir. Martin, Tagasan kayo? Las Piñas. Las Piñas pa. Martin dito. Kaya lang, yung nilagay sa'yo, local ito. Local to eh. Yung original pa yan. Kita mo yung mga nilagay ko, 2016 pa yun. Binalik ko hanggang ngayon, 2026 na. Gana pa rin. Hindi, nakikita ko yun. Mali nga ako. Nagmadali kami. Actually mga boss, tinanggihan ko na si customer sa paggawa dito sa sasakyan niya dahil nga sa hindi naman pala original itong nakalagay na brake master assembly. Yung sisira basta-basta yung original. Lalo na, anong model to? 2016. Oo, 16. Yung ginawa ko to 2016 din eh. Yung nilinis ko, 2026 na, 10 years, hindi nagbabago. Okay na okay pa rin. Sabi ko nga kay customer, balikan niya yung gumawa nitong sasakyan niya at kunin niya yung pinagpalitan na pyesa kasi original yon. Kaya lang, ang sabi sa kanya, sirang-sira na daw yung pyesa. Kaya hindi na lang nakipagtalo si customer at ako na lang yung kinulit. Kaya pinagbigyan ko na rin. Na kahit na hindi na original itong brake master assembly na nabili niya, dyan pa rin ako magsisimula ng troubleshooting. Kwento nga sa akin ng customer, dahil nga sa hindi magawa itong lumulubog na brake pedal, ayon dun sa gumawa, may problema daw ito sa ABS module niya. Possible daw may bara, kaya hindi daw mapatino itong preno. Pero kung ako ang tatanungin yung mga boss, ang problema, nandito yan sa brake master assembly. Pwedeng nagkaroon lang ng kaunting pagkukulang yung gumawa or pagkakamali. Natural lang yun. Ang mahalaga, hindi mo niloko yung customer. Kasi nang pumunta naman sa'yo si customer, lumulubog naman talaga itong brake pedal niya. Kaya ang ginawa mo, pinalitan mo ito ng bagong pyesa, which is tama naman yung decision mo. Kinulang ka lang sa diskarte kaya hindi mo napulido itong trabaho. Punta na nga ako dito sa ginagawa ko mga bossing. Sa pagtanggal nitong brake master assembly, una i-disconnect mo muna yung socket wire dito sa brake fluid receiver, tapos yung vacuum hose dito sa hydrovac, hugutin mo yung dalawang fluid line dito sa master cylinder, i-disconnect mo yan. At para matanggal mo itong brake master assembly dito sa hydrovac, syempre yung dalawang nut na number 12, dapat tinanggal mo yan. Ayan na mga boss, nahugot ko na itong brake master assembly. Lipat muna tayo dito sa kabilang side mga bossing para ma-check ko na nga itong brake master assembly na nabili ni customer. Hindi naman lahat ng mga mekaniko kapag kakatiwalaan ko, ayaw mga pag-asin na malaki yung mga... Papagasusin mo, kawawa naman yung customer. Kaya nga, Babayaran ka. lagi, yun nga lagi mong sinasabi, kaya nakakatuwa. Kumuha ako ng basahan mga bossing, grabe init nitong brake master assembly. Napapaso ako kahit na nakaglove na ako. Kaya lang talagang sobra init. Kita nyo, inano ko na siya ng basahan pero mainit talaga. Hindi kaya ng power ko mga boss. Kaya ilalapag ko muna itong brake master assembly. Kukuha ako ng tubig. Palitan ko muna yung ano. Grabe init nung ano. Parang hirap na hirap to. Oh, tingnan mo yung dumi niya. Oh. Kailan pa ito sila palitan? Bago lang. Mga 2 buwan siguro, 1 buwan lang.
Sa buwan, ganyan nakarumi fluid. O doon sa mga pakunwari na magagalang, mababait. FYI, hindi ko pinapagalitan si customer. Malakas lang talaga yung boses ko dahil nga sa maingay dito sa lugar ko. Ito na, natanggal ko na yung brake fluid. Kaya fluid mo, sir, para matesting natin to. Ima-manual check-up ko itong primary at secondary piston niyan, mga boss, na dapat malakas yung pressure ng paglabas ng fluid. Sige lang. Okay. Yun. Yun na, oh. Gana na. Kaya ipump ko na itong primary piston. Oh, malakas naman yung paglabas ng brake fluid, ah. Yun lang, mabagal bumalik yung secondary piston. Kaya tatanggalin ko muna itong primary piston. Kung makikita nyo, yung spring niya na iwan. Ganyan talaga pag replacement, mga boss. Hindi katulad ng original, ka-built-in yung spring dito sa piston. Ayan mga boss, natanggal ko na itong primary piston. I-check ko muna itong piston seal niya dito sa loob ng cylinder. Dahil sa okay naman, lagyan ko muna ito ng brake fluid. Tsaka ako ngayon i-bleed dito sa secondary piston. Kaya lang hindi maitulak ng daliri ko. Kaya gagamit ako dyan ng flat screw para mapump ko nga itong secondary piston. So far, good naman itong secondary piston niya. Malakas naman siyang tumulak ng brake fluid. Kaya pwede ko na ngayon ibalik itong primary piston. Siyempre naman napaka-importante na bago nyo ibalik yan, basain nyo ng brake fluid para hindi ma-damage yung piston seal sa loob. Tsaka nyo ngayon siya ipump. Kung sa palagay nyo mabilis nang bumalik yung piston, pwede nyo na ngayon salinan ng brake fluid yan. Okay. Tapos, ipump nyo na ngayon itong primary piston niya para yung hangin dito sa loob ng cylinder lumabas. Yung mga ganitong problema mga boss, pag kayo magdi-DIY, dapat matyaga kayo para yung hangin niya dito sa loob ng cylinder lumabas. Sa pag-pump naman na gagawin nyo dito sa primary piston, siyempre kasama din yung secondary, dahan-dahan lang, huwag yung bibiglain. Katulad ng ginagawa ko, tignan nyo, dahan-dahan lang yung pagtulak ko. Hanggang sa maramdaman nyo na dahan-dahan ng matigas itulak itong primary piston. Pag ganyan mga boss, aba, may pag-asa. Ibig sabihin, malapit ka na sa Project 7. Kita nyo naman, medyo matigas nang itulak itong primary piston. Ibig sabihin, paubos na yung hangin dito sa loob ng cylinder. Kaya, palagyan ko muna ng brake fluid yan mga boss para makita nyo yung pagbuga ng brake fluid dito sa cylinder niya. Ulit natin ha. Nakita nyo naman, di ba? Malakas na yung brake fluid na lumalabas dito sa cylinder. Tapos buo na siya. Ibig sabihin, wala nang hangin dito sa loob ng cylinder pag ganyan. Pero kung sakali naman na kayo ang nagdi-DIY ng sasakyan nyo at pinapump nyo ng pinapump itong primary piston, kaya lang talagang hindi lumalabas yung brake fluid, ibig sabihin, may diferensya na talaga itong brake master assembly. Pag ganun, palitan nyo na ng bago kung ganitong klase yung sasakyan nyo. Ibalik ko na nga ito. Isa pa sa naging problema nito, dapat tube type to, wala tong washer eh. Ayan mga boss, kung makikita nyo, dito sa hydrovac, meron siyang dalawang washer na inilagay. Kaya isa pa yan sa dahilan na hindi mapatino itong preno. Nakita ko naman yung dahilan nung gumawa. Kaya lang, mali pa rin. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng singaw yung mga ganitong klaseng tube type. Ibig kong sabihin, tube type na brake master assembly. Kaya nga itong likod ng brake master assembly, meron siyang O-ring para nga hindi siya magkaroon ng singaw. Kaya ang gagawin ko dyan, siyempre, tanggalin ko yung washer. May tube type to. Yan o. Dapat wala yun. Wala yan. Sisingaw yung hangin. Hindi talaga marunong, no? At kung kayo mag-DIY ng sasakyan nyo bago nyo ilagay yung brake master assembly, punasan nyo muna itong hydrovac para hindi naman nakakahiya sa sasakyan nyo. Pero bago nyo ilagay yung brake master assembly, nakita nyo yung push rod dito mga bossing. Ayan, yung push rod na yan. Shoot nyo yan dito sa primary piston. Yan ang butas oh. Kailangan shoot yan pag binalit nyo to. Huwag kayong mag-alala dahil madali lang naman isentro yan. Pwede nyo naman kasing silipin gaya ng ginawa ko. O sinisilip ko lang naman yan para may ishoot ko yung push rod dito sa loob ng primary piston. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang nut dito sa brake master assembly. Pero huwag mo muna siyang hihigpitan para hindi ka mahirapan maglagay ng dalawang fluid line dito sa master cylinder. FYI lang mga boss, maging maingat kayo sa paglagay ng fluid line dito sa master cylinder dahil nga sa aluminum lang yan.
Kaya siguraduhin yung naipakapit nyo ng maayos yung thread niyan para hindi kayo makalus thread. Pag naipakapit nyo na yung nut ng fluid line, gamit ka na ngayon ng open wrench na number 10. Pero alalay lang sa paghigpit. Pag okay na, yung pangalawang fluid line naman ang ikakabit mo. Ipakapit mo na rin yung nut niyan dito sa master cylinder. Pag naipakapit mo na yung thread niyan, gamit ka na ulit ng number 10 na open wrench para mahigpitan mo na itong nut niya. Pero alalay lang. Huwag mo munang ipa-final yung higpit. Tapos ilagay mo muna itong vacuum hose dito sa hydrovac. Tsaka mo ngayon ilagay yung clamp niyan para hindi siya magkaroon ng singaw. O di ba mga boss, basic lang naman kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Tapos lagyan nyo na ito ng brake fluid dito sa fluid reservoir niya. Tsaka nyo ngayon abangan pumatak yung fluid dito sa fluid line. Pag nakita nyo na dire-diretso na yung pagtulo ng brake fluid, pwede nyo na ngayon i-lock itong nut niya or higpitan nga itong nut dito sa fluid line. Kaya ako naman pinatulo yung brake fluid bago ko higpitan itong nut dito sa fluid line para sigurado ako na wala nang hangin dito sa loob ng cylinder. Isa pa, pag nag-bleed ako mamaya, madali lang. Ayun mga boss, kung makikita nyo, nandito na ako sa pangalawang fluid line, hinihigpitan ko na rin yan. Pag okay na, syempre ilapat mo na ng maayos itong brake master cylinder dito sa hydrovac. Na pag lumapat na yan, gamit yung kamay mo, higpitan mo muna yung dalawang nut na inilagay mo dito sa master cylinder. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-final yung higpit gamit yung socket wrench mo na number 12. Tsaka nga pala mga boss, kung gumagamit man ako sa paghigpit gamit nga itong impact wrench, nakita nyo naman, alalay lang sa paghigpit. Tapos, chine-check ko pa rin yan gamit naman yung box wrench na number 12. Kaya alam mga boss, mahaba pa itong video. Ayon kasi sa gumawa, may problema pa daw ito sa ABS. Ayon kasi kay customer, ibinakjab na rin niya ito doon sa gumawa. At ang naging diagnose nga, yung ABS, barado raw. Ako naman mga boss, ang problema ko lang, first time kong mag-repair na hindi original itong brake master assembly. Kaya, bahala na si God. Ang sabi niya kasi, hindi ka makakagawa kung hindi kita tutulungan. O di yun ang pangahawakan ko. Unang-una, alam naman ng Diyos na ayaw ko ring mapagastos si customer. Kaya lang, pag napanood dito ni By the Book, magre-reklamo na naman yun. Sasabihin niya, dapat original lang inilalagay. Muli mga boss, Pag maraming lumubog salamat siya, sa panonood. hidiin mo lang. Kapag dahan-dahan lumubog, hidiin mo lang, ha? Kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.